Oras natin, alas 4 ng hapon. Sa katapusan sa panahon, buwabot na ang atong pamanunon, ug sa tanan siya mag-angkon, sa mga binuhatan nato karon. Alagan na igsoon, alagan na karon, basin ikaw magbaso, kung wala na'y panahon, ayaw nagkabalaka, kung saan ugma mo, Si Jesus anda mo tabang kanimo. Padayag na si Jesus, kitang tanan kaniya mo gakus, ug musinggit tanan mga takus. Aniya na ang atong manunubos. alagan na igsoon, alagan na karon, basin ikaw magbaso, kung wala na'y panahon, ayaw nagkabalaka, kung unsa ang ugma mo, si Jesus anda mo tabang kanimo. Alagad na igsuon, alagad na karon, basin ikaw magbason, kung wala na'y panahon, ayaw nagkabalaka, kung unsa ang ugma mo, si Jesus anda mo tabang kanimo. Si Jesus anda mo tabang kanimo. Igsuon ko alagan na Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa langis na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ba'y handa na siya, gusto ni Jesus ay makasama ka. Magandang hapon po sa inyo lahat mga kaibigan na nakikinig sa ating programa sa oras nito. Ito po ang tinig ng reformasyon. Natin sa inyo ng inyong likod, Rodel Lumagin at ng Seventh-day Adventist Reform Movement. Sa oras nito, nais ko pong magbahagi sa inyo ng isang pag-aaral tungkol po sa salita ng ating Panginoon. Na ito po ay isang pag-aaral kung paano natin makikilala ang tunay na iglesia ni Diyos. Bago tayo tutungo dadako sa ating talakayan, nais ko muna kayong batiin ng isang mapagpalang hapon sa inyo lahat, sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa sa oras na ito, sa ating dako ng mundo kayo naroroon. Isang mapagpalang hapon po sa inyo. At purihin natin ang Diyos na siyang patuloy na nag-iingat sa bawat isa sa atin, sa lahat ng ating mga ginagawa, sa lahat ng bagay na ating pinagkakaabalahan sa buong araw, na tayo ay kumikilos
kilos at inilalayo tayo ng Diyos sa memori ng kapahamakan at disgrasya. Kaya purihin ang Diyos sa lahat ng bagay na Kanya binigay sa atin. Maaaring ito may mga pagsubok, problema na dumarating sa ating buhay. At Diyos ay mayroong layunin sa lahat ng mga bagay na yan na Kanya ibinibigay sa atin. Dahil yan ay makapagbibigay sa atin, magtuturo sa atin ng aral na tayo ay kailangan lumapit sa Diyos, magtiwala sa Kanya sa bawat bagay na Kanya pinagkakaloob sa atin. So, sa gabi, bago po tayo tutuloy sa ating talakayan, ay tayo po muna ay manalangin. Hingin natin yung pag-uunawa na galing sa Diyos upang lubos natin maintindihan ang kanyang mga banal na salita. At hindi natin gagamitin ang sarili nating karunungan. Hihingi natin ang karunungan ng Diyos upang yun ay mas maintindihan natin ang lubusan ng kanyang mga banal na salita. So, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na sa katas-taasan ng mga langit. Malapit po sa banal na harapan na hiniling po ang patnubay at gabay. Pag isa sa amin na kami ay mag-aaral sa inyong mga banal na salita na kami bigyan ng karunungan, pag-unawa na ito'y lubusan namin maunawaan at tulungan kami na ito'y aming may sakabuhayan. Wala kami magagawa sa aming sarili kung wala ang iyong tulong at wala ang iyong presensya na siyang gumagabay sa bawat isa sa amin. Tiniling rin ang pag-iingat sa bawat tao sa buong sanlibutan na kami ay nakakaranas ngayon na isang malaking crisis ng coronavirus na ikaw siyang patuloy na mag-ingat at magpapagaling sa mga taong natamaan ng virus nito. At yun din sa mga doktor na nangangalaga sa kanila, nabigyan sila ng kalakasan sa kanilang pangangatawan at tatag ng loob upang lumaban patuloy na sa ganun ay aming matamo ang tagumpay laban sa crisis na ito. Kaya nilalapit ang aming sarili kasama ang pagpatawad sa aming mga kasalanan sa isip, salita at sa gawa sa pangalan ni Jesus na pagligtas. Amen. Kisa po na ito mga kapatid ay ako po ay nagbabahagi sa inyo ng isang pag-aaral na ito po ay pinamagatang Remnant Church of God. Paano ba natin makikilala yung tunay na iglesia ng Diyos? Paano ba natin makikita ang katangian ng tunay na iglesia ng Diyos? So yan po ating matatalakay sa oras na ito. So, gamit ko po ito aking tablet para magiging remote doon sa aking laptop. Hindi ko na siya kailangan lapitan pa i-mix or i-play yung slideshow ng ating PowerPoint presentation. So, wala po akong remote ng PowerPoint. So, ginagamit ko ito aking tablet. So, ang key text natin, mabasa natin. Chapter 12, verse 17. Sinasabi dito, and the dragon was wrote with a woman. Sabihin ng woman, yung Remnant Church of God. Nag-iisa. Sabi dito, woman, singular. Nag-iisa ang iglesia ng Diyos dito sa sanlibutan. Yan ang Church of God. And went to make war with the remnant of her seed. Ano ang ginawa ng dragon doon sa iglesia ng Diyos? Sabi na siya ay nakikipag-away doon sa iglesia ng Diyos o doon sa mga tao na nananampalataya sa loob na nasa loob na ng iglesia ng Diyos. Ano bang uri o katangian ng mga bayan ng Diyos o iglesia ng Diyos sa sanlibutan? Sinasabi, which keep the commandments of God and commandments of God, yung 10 commandments, yun ang iniingatan ng tunay na iglesia ng Diyos. And have the testimony of Jesus Christ. So, ano mga sinasabi ng mga bagay dito? Yung katangian ng iglesia ng Diyos, nag-iingat sa kautusan, yung 10 utos, at
nagkakaroon ng patutuo ni Kristo. Ibig sabihin, yung buhay ni Kristo, yun ang kanilang sinusunod. Yung buhay ni Kristo, nung siya ay nandito sa lupa, yun ang kanilang pinagsikapan ng kanila ring masunod. Dahil yun ang tanging paraan upang ang tao ay may ligtas. Dahil yun ang halimbawa na ibinigay ni Kristo sa sanlibutan o sa mga tao na nais sumunod sa Kanya. Na meron silang pattern. Meron tayong pattern na lalakaran. Kung nais nating masunod, umabot ang kasagdalan na hinahangad ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yun ang buhay ni Kristo na Kanyang ipinakita sa atin kung paano mamuhay ang isang Christian. So yun po ang testimony of Jesus Christ. No? Si Kristo ay bumalik na sa langit. Sinabi niya sa kanyang mga alagad na marami pa akong bagay na gustong sabihin sa inyo, ngunit hindi niyo pa ito mauunawaan sa ngayon. At dumating ang panahon na ito ipinahayag na ng Diyos. Siya tumawag na naman ng isang tao upang isulat ang kanyang mga patutuo at mga prinsipyo niya, nais niya na gampanan ng kanyang iglesia. Yan ay nasusulat sa aklat ng Espiritu ng Hula. Lahat na yan, patutuo ni Kristo, at dun sa buhay ni Kristo nung siya ay nasa lupa, yun ay kanyang patutuo. Sa Noah's Webster Dictionary, pinapahayag ko ano ibig sabihin ng remnant. So dito, residue. Ibig sabihin ng residue ay left after the separation. Ibig sabihin, nalabi. Doon sa, baga may pinipilian ka, may tanim kang gulay, pinipili mo yung maganda, pinipili mo yung hindi maganda. So yun ang merong nalalabi. Pero dito, kukunti lang ang nalalabi. Kukunti lang ang nag-iingat sa kautusan ng Diyos at merong patutuo ni Kristo Jesus. But that which remains after a part is done. Meron kaya din patutuo, patunay sa Biblia na kukunti lang ang mga maliligtas o kukunti lang ang sakop sa bayan ng Diyos. Saan sila nanggagaling o saan sila nalalapit? Yung remnant church ng Panginoon. And it shall come to pass in that day that the remnant of Israel, ibig sabihin nun, overcomers, sapagkat si Jacob, nung siya ay nagtagumpay sa kanyang kikipagbuno sa Diyos, na siya ay pagpalain, nung siya ay, sa panahon na siya ay sasalubong sa kanyang kapatid na puno ng galit sa kanya, na nagsusumamo siya sa Diyos na siya ay pagpalain, na sana yung kanyang kapatid ay mahupaan ng galit para sa kanya. At doon, nung siya ay nagtagumpay, pinalitan ang kanyang pangalan na Israel. Sabi, hindi na Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel. And such are escape of the house of Jacob. Israel, or established remnant church of God. So yung Israel, sabihin nun, mananagumpay, yun yung established na iglesia ng Diyos sa sanlibutan din. Shall no more again stay upon him that smote them, but shall stay upon the Lord, the Holy One of Israel in truth. Sinasabi dito na yung mga maliligtas ay hindi na mananatili sa kanilang mga kaaway, kundi sila ay mananatili kay Kristo o sa Panginoon na at sa katotohanan. So yun po ang sinasabi na kung saan nanggagaling itong bayan ng Diyos, kung saan nanggagaling itong remnant church, doon ito yung mga mananagumpay. The remnant shall return, even the remnant of Jacob, unto the mighty God. So sino lang? Kukunti lang, remnant. Kukunti lang ang babalik doon sa Diyos. Yung nakaramdam na sila ay makasalanan at mas nakita nila ang katotohanan sa isang iglesia na nagpapahayag, nagtuturo na ingatan ang kautusan. Dahil yun yung katangian ng iglesia o ng bayan ng Diyos dito sa sanlibutan.
nag-iingat sa kanyang kautusan at merong pagtutuo ni Kristo at may pananampalataya rin kay Kristo. Sabihin, ang Iglesia ng Diyos ay merong palatuntunan, merong gabay, merong prinsipyo na kailangan tuparin, kailangan sa kabuhayan. Hindi po sa pamagitan ng pangalan makikilala ang Iglesia ng Diyos. For though thy people Israel be as the sand of the sea, yet a remnant of them shall return. So sabi dito na bagaman ang bayan ng Diyos ay sindami ng buhangin sa dagat, pero ilan lang ang maliligtas? A remnant of them shall return unto the Lord. Nalabi lang ang babalik sa Panginoon. Sabi dito, the consumption decreed shall overflow with righteousness. Sabihin, mga matuwid, kukunti lang ang magiging matuwid na sila yung sumusunod sa kalooban ng Diyos, sila yung nagkakaroon ng patutuo ni Kristo. Doon sa panahon ni Kristo, kung anong kanyang buhay na ipinakita sa atin bilang aral o bilang salamin sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, at yung espiritu ng hula na ibinigay ng Diyos upang mas madagdagan natin, madagdagan pa ang ating pag-uunawa sa kalooban ng Diyos. Micah chapter 5 verse 8. And the remnant of Jacob shall be among the Gentiles in the midst of many people. Ano sabi dito mga kapatid? Na remnant of Jacob, sabihin, nalabi doon sa bayan ni Jacob, the 12 tribes, shall be among the Gentiles in the midst of many people, ay nasa kaligitnaan ng mga hintil o sa karamihan ng mga tao. People of God, nasa labas pa ng kuta ng Diyos, o nasa labas pa ng kanyang fold, o ibig sabihin nun na kulungan. Meron pang mga tawang Diyos na sa labas ng kanyang kulungan. Pero sila ay remnant pa rin. Kukunti lang rin ang nasa labas pa ng kulungan na kailangan silang tawagin na dalhin sa loob ng iglesia. Sa John chapter 10 verse 16, and other sheep I have, which are not of this fold. So sinasabi ni Kristo, mayroon pa siyang mga tupa na wala pa sa kanyang kuta. Them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. So ano sinasabi dito? Na sila rin ay kanyang tatawagin upang magkaroon na lamang ng isang kuta at isang tagapag-ingat o tagabantay doon sa mga tupa. Sa Acts of the Apostles 377 paragraph 1. Notwithstanding Israel's failure as a nation, there remained among them a godly remnant of such as should be saved. So sinabi dito, no? Sa kadami-dami ang tao ng Israel, sa kanilang kabiguan na hindi sila nagtagumpay, sinabi ng Panginoon na meron pa rin mananatili remnant sa kanila. At sa panahon natin, sa kadami-dami ng tao sa sanlibutan, only remnant, nalabi lang ang siyang maliligtas. Alam natin, yung sabi, hindi sa dami na iglesia makilala na yun ang iglesia na totoo. Hindi sa dami, kundi sa prinsipyo na tayo ay magiging mananagumpay sa anumang pagsubok, anumang problema, anumang hirap ng daan na ating tinatahak. Kailangan tayo ay magtagumpay sa ating pakikipagbaka sa pangyarihan ng kaaway. Upang tayo ay hindi mag-failure ulit. Upang tayo ay hindi ulit mabigo. Hindi tayo ay magtagumpay laban sa pangyarihan ng kasalanan. Sana man hahanapin ang mga tao dito. Jeremiah chapter 23 verse 3 and verse 6. And I will gather the remnant of my flock out of all countries. So saan ang gagaling yung remnant ng Panginoon?
Sabi, out of all countries, sa lahat ng bansa, merong iglesia ang Diyos. Meron siyang mga nalabi, kaluluwa na handang tumanggap sa Kanya. Kahit yung isang lugar o isang bansa ay tawagin natin na terror o communist country, pero ang Diyos ay meron pa rin siyang iglesia sa lugar na yan. Meron pa rin siyang mga tao na Kanyang tatawagin para tumanggap sa pabalita ng Kanyang kaligtasan. Pinangako sa bawat isa sa atin. Kung tayo tapat na manampalataya sa Kanya, tayo tapat na maglingkod sa Kanya, yan po ay tutulungan tayo ng Diyos na mahanap yung mga kaluluwa na ating kinakailangan makita, yung mga kaluluwa na uhaw sa katotohanan, na nais rin nilang maligtas. Kaya yun ang kailangan natin gawin, yung ating tungkulin na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. So in verse 6, in his days Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely, and this is his name whereby he shall be called, the Lord our righteousness. So yung mga maliligtas, sabihin nila, tawagin nila ang Diyos na siyang ating katwiran. Kapag tayo magtagumpay, sasabi natin na ang Diyos ang ating katwiran. Ang Diyos ang ating sandigan sa lahat ng ating pangangailangan. Gaano ba karami ang maliligtas? Dito po ayon sa Biblia. Sa Biblia po tayo magbabase. Sa Luke chapter 13 verse 23. Then said one unto him, isang tao nagtanong kay Kristo, Lord, are there few that be saved? Kukunti lang ba ang maliligtas? At sinabi niya sa kanila, strive to enter in at the straight gate, for many. Ang sagot ng Panginoon, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na daan, sapagkat marami, sinasabi ko sa inyo, naghahanap o nagnanais na pumasok, ngunit sila ay hindi makakagawa. Ibig sabihin, yung karamihan ay hindi nagpapatuloy sa kanilang pagpasok sa makipot na daan. Sila ay umatras dahil sa dami ng pagsubok na mga prinsipyo na kailangan nating ingatan. Yung kautusan na kailangan natin sundin. Doon tayo sinusubok ng Diyos kung tayo ba'y totoong nananampalataya at totoong nagtitiwala sa Kanya. Kasi pagka hindi tayo magtatagumpay, hindi tayo magiging overcomers, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. At kung tayo hindi magtiis hanggang sa wakas, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya kailangan sabi dito na, strive to enter in. Pagsikapan mo, pilitin mong pumasok sa makipot na daan. Dahil nandyan ang kaligtasan. Sabihin, yung iglesia na walang kautusan na sinusunod, binabaliwala ang 10 utos ng Diyos, iyan ay hindi tunay na iglesia. Dahil walang prinsipyo, walang kahirap-hirap sa kanilang pananampalataya. Ang iniisip minsan ng tao na pagsubok ay yung kahirapan sa buhay. Hindi po yun ang pinakapagsubok sa atin. Yung prinsipyo ng Diyos, yung kanyang 10 kautusan ang pinakapagsubok sa atin. Kung tayo ba'y tapat na maglingkod sa Kanya at handang sumunod sa anumang utos na Kanyang iniuutos sa atin. Sa Matthew chapter 7 verse 30, enter ye at the straight gate. Pumasok kayo sa makipot na daan, sapagkat malapad ang daan. Malapad ang pintuan at malawak ang daan na patungo sa kapahamakan. At marami ang pumapasok doon. Makikita natin yung illustration sa pictures. Diyan sa picture natin, illustration. Maraming tao ang pumasok, dumaan sa daan, patungo. Meron siyang direction. Sabi, patungong impyerno. Maraming taong pumasok doon. Maraming mga tao na sumunod doon sa daan na yun. Ngunit mayroong iisa na sumunod sa daan ni Kristo. Sabihin na,
kukunti lang ang pumapasok sa makipot na daan. Because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Ang sinasabi, makipot ang daan at mahirap na daanan na patungo sa buhay at kunti lang ang nakakasundo dito. Ibig sabihin, pinapahayag ng Diyos sa atin na hindi lahat na nagnanais na maligtas ay maliligtas. Sila lang na patuloy na lumalakad doon sa makipot na daan na sinabi ng Diyos na kung saan tayo ay papasok at doon tayo mabubuhay ayon sa ating pananampalataya sa daan na yun. Tayo ay maliligtas. Sabi, yun ay daan patungo sa buhay na walang hanggan. Pero kung tayo ay dadaan doon sa lugar na kung saan, sabi, malapad na daan at malaya tayo kung ano ang gusto nating gawin. Malaya tayo sa lahat ng bagay na nais nating gawin at walang prinsipyo ang ating nalalabag. Yan ay hindi po tunay na iglesia ng Diyos. Ang tunay na iglesia ng Diyos ay mayroong prinsipyong sinusunod at tinutupad bilang gabay ng kanilang pananampalataya, bilang gabay ng kanilang buhay Kristiyano. As the end of all things, earthly should have fruits. There would be faithful ones able to discern the signs of the times. So, anong sinasabi dito? Sa katapusan ng panahon, ang pagka-makasanlibutan ay lalong maghahari dito sa buhay ng tao. Ngunit meron, sabi dito, there would be faithful ones able to discern the signs of the times. Sabi, faithful ones. Kukunti lang ang makakakilala sa mga palatandaan ng panahon. While a large number of professing believers would deny their faith by their works, there would be a remnant who would endure to the end. Acts of the Apostles 535, paragraph 2. So, ano sinasabi dito? A large number of professing believers, maraming bilang ng mga nag-aangking nananampalataya, denying their faith by their words. Sabi, mahal namin ang Diyos, kilala namin ang Diyos. Pero ano sabi ng Diyos sa unuhuan? Sino man nagsasabi, kilala niya ang Diyos at hindi sumusunod sa kanyang utos, siya ay sinungaling. Sabihin, denying their faith by their works, sabihin, yung utos ng Diyos ay hindi nila sinusunod. Na yun ang subukan kung tunay ang pananampalataya ng isang tao. There would be a remnant who would endure to the end. Kukunti lang ang mananatili at magtitiis hanggang sa wakas. At sila lang ang maliligtas. Matthew 24 verse 13. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Siya na nagpapatuloy o nagtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Yung mga taong magsisimula lang sa pananampalataya at hindi nila tatapusin ang kanilang pakikipagbaka sa kanilang pananampalataya ay hindi magiging mananagumpay at hindi maliligtas. At sinasabi, siyang nagpapatuloy hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At kailangan maabot natin ang kasagdalan at kabanalan na hinangad ng Diyos sa bawat isa sa atin. Why this many are not able to enter? Bakit ang maraming ito ay hindi makakayari sa pagpasok doon sa makipot na daan? Ano ang mga dahilan kung bakit sila ay hindi makakapasok? Okay. Large number of professing believers denying their faith by their works. Yun ang unang dahilan bakit hindi sila makakapasok. Dahil tinatanggi nila ang kanilang pananampalataya sa pamagitan ng kanilang magawa na hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos o sa utos ng Diyos. In Jeremiah chapter 6 verse 16, ito yung panahon na ang Panginoon ay nagutos kay Prophet Jeremiah.
to call repentance for the people. Natawagin ang mga tao na magsisi. Sabi niya, thus saith the Lord, sabi ng Panginoon, stand ye in the ways, and see and ask for the old paths. Where is the good way? I mean, sabihin, the gospel. Yung way, tayo sa daan. Si Kristo ang daan. Sinasabi niya sa John 14. Si Kristo ang daan, at hanapin natin ang dating daan. Hindi yung iglesia na dating daan. Dating daan, ano yung dating daan? Yung daan ni Kristo na kanyang dinaanan. Where is the good way? Na kung saan nandun ang ebanghelyo ng kaligtasan. And walk therein. At lumakad kayo dyan. And ye shall find rest for your souls. Sabihin, kakaroon tayo ng kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Ngunit ano ang sagot ng bayang Israel sa panahon na ito? But they said, we will not walk therein. Hindi na kami lalakad diyan. So, anong sagot ng mga tao? Nung sila'y tinawagan, na sila'y babalik sa kanilang pananampalataya at hanapin ang tunay na daan ng Diyos. Sagot nila, hindi na kami lalakad ulit dyan. Yun ang ng tao sa ating buhay minsan, na may mga taong tumalikod sa kanilang pananampalataya. O may mga tao na sinasarhan na ang kanilang mga puso para sa kaligtasan na pinangako ng Diyos. Na hindi na sila handang tumanggap o ayaw na nilang tumanggap doon sa pabalita ng Ebanghelyo para sa kaligtasan. Kaya sila, sabi nila, hindi na kami lalakad. Hindi na sila susunod sa kalooban ng Diyos. Madaling sabihin, madaling usapin, ayaw na nilang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sinabi nila, hindi na kami lalakad diyan. Ano pa ang dagdag sa verse 17? And also I set watchmen over you, saying, hearken to the sound of the trumpet. But they said, we will not hearken. So, dagdag pa na binigay na paalala ni Prophet Jeremiah. Makinig kayo sa tugtog ng trompeta. Sabihin, sa panahon nila, ba yung mga kahiraan na meron sila noon, ay merong mga watchmen. Merong nagbabantay doon sa tower. Na kapag may kalaban sila, nagpapatunog ng trompeta bilang udyat na merong kalabang darating. At dito, nung nagpatunog si Prophet Elijah, nang babala para sa mga tao na merong malaking kapahamakan na darating sa kanila. Ano ang kanilang sagot? Hindi kami makikinig sa iyo. Sa panahon natin, marami din tao na hindi nakikinig. Salita ng Diyos na kapag sila yung bibigyan ng babala ng kaligtasan, ay sarado ang kanilang mga puso na buksan at tanggapin si Kristo bilang personal na tagapagligtas. Bakit ayaw nila o bakit ayaw ng mga tao makinig doon sa panawagan ni Jeremiah? O sa panahon natin ngayon, bakit ayaw nating makinig sa panawagan ng Panginoon na tayo ay magsisi at manumbalik sa Kanya? Sa Acts of the Apostles 535, paragraph 2, looking down through the ages, to the close of time, Peter was inspired to outline conditions that would exist in the world just prior to the second coming of Christ. There shall come in the last days scoffers o mapangutya herod walking after their own lust. So ano mangyayari? Bakit sila ayaw makinig? Sabi na, sinusunod nila ang sarili nilang kagustuhan. Yung scoffers, pangungutya, lumalakad sa sarili nilang mga kita. Sabihin, hindi yung kalooban ng Diyos ang kanilang sinusunod, kundi yung sarili nilang kagustuhan, sarili nilang katwiran, sarili nilang kakayanan ang kanilang ginamit pang matamo nilang kaligtasan. Pero yun ay hindi mangyayari. Pagkat ang Panginoon ay siyang
nanawagan sa atin na tayo manumbalik sa Kanya sa pagsisisi. Matthew 7 verse 23, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. So, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Umalis kayo. Kayo na mga gumagawa ng kasalanan. So, yun ang sasabihin ng Panginoon sa mga tao na hindi nakikinig o hindi tumatanggap sa pabalita ng kaligtasan. Hindi pinapakinggan o binabaliwala nila ang balita ng kaligtasan. Mangyayari sa kanila ay itataboy ng Diyos sa panahon ng pag-uupo. Sila lalapit, di ba pa kayo noon? Ginagawa man namin lahat. Papagaling kami ng mga may sakit sa panggitan ng pangalan. Sabihin lang ng Diyos sa kanila, sabihin ni Kristo, hindi ko kayo kilala. Kayong gumagawa ng mga kasamahan. Sino lang ang maliligtas? Kung yung marami ay hindi maliligtas, sino na lang ang maliligtas? Matthew 7 verse 21. Not everyone. Sabi ito, hindi lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Ngunit siya lamang na gumagawa o tumutupad sa kalooban ng Ama na nasa langit. So, ano na sinasabi? Ano ba yung kalooban ng Ama na nasa langit? Na siya ang magbibigay sa atin ng kaligtasan kapag tayo sumusunod. Hindi natin tinatakbo lang balita ng kaligtasan. Verse 22, many will say unto me in that time. Maraming mga tao magsasabi sa panahon na yan, Panginoon, Panginoon, have we not prophesied in thy name? Hindi ba kami nanguhula sa inyo sa magitan ng pangalan? But he that doeth the evil of my Father which is in heaven. So, ano sagot ni Kristo? Ginagawa ninyo ang masama na bagay. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. Yun ang claim ng mga tao sa panahon ng pag-uukom. Pero ano kaya magiging sagot ng Diyos sa kanila? Verse 23, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. So, ano sinasabi dito ng Diyos? Na umalis kayo sa harapan ko. Kayong gumagawa ng kasalanan. Dahil kayo ay hindi aking bayan. So, yun ang pagpapahayag ng Diyos sa kanyang bayan. Kung paano natin kikilalanin ang bayan o iglesia ng Diyos dito sa sanlibutan. Sino ba ang mga tao nito? O anong uring tao ito nasasakop sa remnant na iglesia ng Diyos? Revelation 12 verse 17. And the dragon was wroth with the woman, the remnant church of God in the sanlibutan, and went to make war with the remnant of her seed. Nagkikipag-away sa binhi ng bayan ng Diyos, which keep the commandments of God, the 10 commandments. Yung kanilang iniingatan, yung kanilang katingian ay masunurin sa kautusan ng Diyos na yung 10 kautusan. And have the testimony of Jesus Christ. So, ano sila meron sa kanila? Sila ay nag-iingat sa kautusan ng Diyos at mayroong pananampalataya o patutuo ni Kristo. Sa Revelation 14 verse 12, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Ibig sabihin, ang bayan ng Diyos o ang iglesia ng Diyos sa sanlibutan ito ay masunurin sa kanyang mga kautusan. Hindi po sila nanampalataya na simba-simba lang, panahon ng simba-simba, pero hindi sila sumusunod sa utos, yun pa rin ay walang kabuluhan. Dahil ang pananampalataya natin ay may kasamang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At sabi nito, here is the patience of the saints. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Sila na nag-iingat sa kautusan ng Diyos.
mayroong pananampalataya kay Jesus. So, ano sinasabi dito na yun ang mga bagay na requirements upang makilala ang isang iglesia na yun ay iglesia ng Diyos. Merong patutuo ni Kristo, merong pagsunod sa kanyang kautusan. Hindi pwede na wala tayong susunod. Walang prinsipyo na kailangan nating gampanan. Ano pang klase o uri ng tao ang mga maliligtas? Sa Matthew chapter 5 verse 3 and 4. Ito, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So, sino itong mga poor in spirit? Mga kapatid, kaibigan. Yung poor in spirit, ibig sabihin ng mga taong uhaw sa katotohanan at kulang sa kaalaman sa katotohanan mula sa Biblia. Sila yung tinatawag na poor in spirit, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Mapalad rin ang mga mourn and comforted. So, bakit? Sila ay naiingatan ng Diyos. Sila ay dumaan sa mga matitinding pagsubok. Those who are filled with joyful emotion, who are highly elected, who fail that they are rich in spiritual attainment. No. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. So, kailangan na magiging poor in spirit ang bawat isa sa atin upang matamo natin ang salita ng Diyos at yung mahahanap natin ang salita ng Diyos na Kanya binigay sa atin. And he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are those who are filled with joyful emotion, who are highly elated, who feel that they are rich in spiritual attainment. No. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Do you ask what it happens to be poor in spirit? The next verse is like a character. It says, Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. So, ano sinasabi dito na yung poor in spirit, ibig sabihin yung mapagpakumbaba o kulang sa kaalaman sa salita ng Diyos. Do you ask what it means to be poor in spirit? Comforted. To be poor in spirit means that we feel our deficiency and need because we have sinned and come short of the glory of God. It is this that causes us to mourn. So, ano sinasabi dito? Na poor in spirit is damang-dama natin na tayo ay nangangailangan ng tagapagligtas. Tayo ay nangangailangan kay Kristo. Ayun ang sinasabi na poor in spirit. But blessed are the meek, for they shall inherit the earth. So, ano yung meek? Maamo ang puso. Sabi ni Kristo, I am meek and lowly. Ako ay maamo at mapagpakumbaba loob. Ngayon ang hinahangad din ng Diyos na makamit ng bawat isa. Yung kaamuan o yung na mapagpakumbaba tayo sa anumang paraan. Tayo man ay sinusubukan o sweet for books, no quarrel, o yung mga bagay na nasusubok ang ating pananampalataya na mapukaw yung ating mga ugali na hindi mabuti. Yan ay kailangan natin ipagpakumbaba at yan ay kailangan natin isuko ang ating sarili sa harap ng Diyos. Blessed are they which do hungry and thirst after righteousness, for they shall be filled. Ano sinasabi dito? Mapalad rin yung mga nagugutom at nauuhaw sa katotohanan sapagkat sila ay bubusugin o pupunuin. For they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. So sa panahon nito, sinabi na yung maawain ay kaaawaan din ng Diyos. Kung tayo niligtas ng Diyos sa pamagitan ng awa,
Sinabi niya na, by grace ye are saved. Tayo naligtas ayon sa awa ni Kristo. Kailangan rin natin magkaroon ng maawaing puso, maawaing buhay, upang sa ganun tayo makakatulong sa mga tao na nangangailangan. Na yung liwanag ng katotohanan ay atin rin may ipakita sa kanila. At may papaabot sa kanila yung kaligtasan na pinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Matthew 5 verse 9, Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. So sabi na, sino yung magiging mapalad? Yung mga peacemaker. Sabi, tagapag payapa. This peace of Christ is born of truth. It is harmony with God. The world is an enmity with the law of God. Sinners are in enmity. Sinners are at enmity with their Maker. And as a result, they are at enmity with another. But the psalmist declared, give peace, great peace have they which love thy law, and nothing shall be offended. Sinasabi dito na may mga dakilang kapayapaan na nasa ibabaw ng kautusan ng Diyos. At walang sino man ang matitisod sa bagay nito. Kapag tayo ay tapat na magsunod at nilingkod sa Panginoon, tayo magiging mapalad at maraming bagay na Kanya ituturo sa atin kung paano natin gawin ang ating tungkulin bilang mga Kristiyano. Ito verse 5 to 13. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you all sorts of evil things against you falsely. So yun po ang pinaalala sa atin na tayo ay kailangang sumunod sa kalooban ng Diyos. Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? It is henceforth good for nothing, but to be cast out and be trodden under foot. So, ano mangyayari? Pagka tayo ay nanghihina sa ating pananampalataya, tayo ay mapapalayo sa Diyos. Sa Matthew chapter 5 verse 14, ye are the light of the world. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Isang syudad na nakapatong sa tuktok ng bundok na hindi matatago. Kailangan na tayo lumiwanag sa sanlibutan ito. Na tila ba para tayong isang ningning ng bituin na kumikislap sa mata ng mga tao sa gawa ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Verse 15, neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all. Giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So, ano sabi dito na? Ang ating liwanag nawa ay nahawak natin na liwanag ay magliliwanag sa buong sanlibutan o sa mga tao na ating nakakasalamuhan sa araw-araw. The characteristics of this remnant church or people. Ano bang kanilang katangian? The bearer and restorer of the breach. Isaiah 58 verse 12, and they that shall be of three shall build the old waste places. True thou
all these places. Thou shalt rise up the foundation of many generations, and thou shalt be called the repairer of the breach, the restorer of the path to dwell in. So, ano sinasabi dito? Tayo magiging restorer of the breach, at tayo magiging repairer doon sa daan na tatahakin natin. Yung original na daan ng Diyos na ibinigay sa atin. Of those who shall be reformers. Narito, binigay ang katangian ng mga taong maging mga reformador, who will bear the banner of the third angel's message. Those who avow themselves God's commandment-keeping people, and who honor God for the honor God and are earnestly engaged in the sight of all the universe in building up the old west places. Who is it that calls them? The repairer of the bridge, the restorer of the paths to the Lord. It is God. Their names are registered in heaven as reformers, restorers, as rising the foundation of many generation. So, ano yung kinakailangan? Na tayo ay magiging restorer of the paths to dwell in at magiging repairer of the bridge na nasira doon sa kautusan ng Diyos. Na nasira doon sa utos ng Diyos na kailangan nating i-restore, kailangan nating ipanumbalik. The fourth commandment has been trampled upon. Therefore, we are called upon to repair the breach in the law and place for the breach in the law and plead for the desecrated Sabbath. So, sinasabi dito na ang araw na Sabbath ang siyang breach. Ibig sabihin, siya ang nasira doon sa kautusan ng Diyos. Na ito'y binago ng tao upang sirain ang kautusan ng Diyos. At marami sa mga tao sumusunod sa prinsipyo ito. Marami ang mga tao na tumatalikod at sinusunod yung maling turo na ng kaaway. In doing this, he made a branch of holy bread. Just prior to the great day of God, a message is not sent forth to warn the people to come back to their allegiance to the law of God. And Antichrist has broken down. Attention must be called to the breach in the law by precept and examples. So, ano yung kailangan nating ayusin o ipanumbalik muli? Ito yung breach na araw ng Sabat na ito ay nilabag na ng mga tao at hindi na sinusunod ng mga tao itong araw ng Sabat. Karamihan sa mga tao. God's memorial, the 70th Sabbath, the sign of His work in creating the world. He has displayed special effort doon sa mga tao na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, lalo na ang araw ng Sabat. God's people have a special work in repairing the breach and has been made in His law. And the nearer we approach the more urgent will look this work becomes. Another characteristic o katangian ng bayan ng Diyos, reformers. Acts 3 verse 19, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. So, saan na sinasabi dito? Na tayo magsisi at manumbalik sa Diyos upang ating makasalanan ay mapawi. Acts 3 verse 19.
There must be a thorough reformation in your life, a transformation by the renewing of your mind. So ano yung kinakailangan natin ngayon? A thorough reformation, a thorough repentance, lubusang pagsisisi at pagbabagong buhay, pagbabago sa ating puso at isipan. Yun ang kailangan natin ngayon na ating gawin. Dahil tayo ay nandito na sa huling panahon na nandito na tayo sa critical na panahon na kailangan natin magsumikap nang sa ganun ay ating matamo ang kaligtasan na pinangako ng Diyos sa atin. We are losing our distinguishing characteristic as Christians. A thorough reformation must now take place. So ano pala kinakailangan? Kailangan ng reforma sa loob ng iglesia. Kung nakita natin ang iglesia ay unti-unti nang pinapababa ang standarte ng prinsipyo ng kaligtasan. Sabi, kailangan natin thorough repentance sa ating buhay. Ngayon ang panahon na tayo ay magsumikap na ang lahat ng ating kasalanan ay ating mapagsisihan. The age in which we live calls for reformatory action. Volume 4 ng Testimonies, 488, paragraph 3. Their names are registered in heaven as reformers, restorers, as raising the foundations of many generations. So, ito po yung katangian ng mga taong maliligtas. Sabi doon, dalawa pa lang sila. Yung panawagan ng reformatory action, ibig sabihin pagre-reforma, at ito na yung mga taong registered ang kanilang pangalan doon sa langit. Sila ay mga patience. Ibig sabihin, mapagtiis na mga tao. Revelation 14 verse 12, here is the patience of the saints, here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. So, anong meron dito? Ang mga banal na maliligtas ay mapagtyaga, magtitiis. Narito ang pagtatyaga ng mga banal. Sabihin, ang mga maliligtas ay yung mga magtatyaga na sumunod sa kalooban ng Diyos, anumang pagsubok ang dumarating sa kanilang buhay, sa ating buhay. Kailangan tayo patuloy na susunod sa kalooban ng Diyos. At magkaroon tayo ng pananampalataya kay Jesus at sa pagsunod sa kanyang mga kalooban. Dahil yun ang tanging paraan upang tayo ay maliligtas. In John, Review and Herald, January 31, page 1888, paragraph 12. John beheld an angel flying through the midst of heaven, warning men of the final judgment of God. He proclaimed the position of those who heeded his warning and who would escape the 7 last plagues. He held his warning. Plagues. He announced them as God's people and called attention to their peculiar character. Ibig sabihin na sa panahon na ito, hindi pa kaagad yung mga tao ay nadadala. Kailangan pa nila mabigyan ng babala. Kailangan sila ito ng warning men for the final judgment of God. He proclaimed the position of those who heeded his warning and who would skip the 7 last plagues. He announced them as God's people and called attention to their peculiar character. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. The time for the fulfillment of this prophecy has come. We hear the sound of this very message calling the attention of men and women to the broken law of God.
we may individually be found among that number whom John beheld, 144,000, and of whom he exclaimed with joyous triumph, "Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus." So yung remnant church of God ay composed lamang siya ng 144,000 na mga kaluluwa na sila yung maliligtas na merong, sabi dito, pagtsatsaga sa mga banal at pagsunod sa kautusan ng Diyos at pananampalataya kay Jesus. Sila itong mga tao na ito, composed lang of 144,000 out of millions of people sa buong sanlibutan. Isipin natin yun. 144,000 lang ang sakop ang bilang ng iglesia ng Diyos o sa sakop ng Diyos na kanyang bayan dito sa lupa. 144,000. Na sila yung may katangian na nag-iingat sa kautusan ng Diyos at pananampalataya kay Jesus. Sila yung mga repairer, inaayos yung daan ng kaligtasan, pinapakilala sa mga tao si Kristo at ang yung araw ng Sabat ay inaayos nilang muli dahil ito ay nayurakan na ng mga tao. In Holy Vision, John saw the remnant church of the earth in an age of lawlessness, and he points them out in unmistakable language. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. So, sinabi ni John the Revelator at pinahayag niya kung ano ang ugali o katangian ng mga taong naliligtas. Sabi niya, narito ang pagtatyaga ng mga banal. Sa kautusan ng Diyos at pananampalataya kay Jesus. Sila rin yung Church of God, tunay na bayan ng Diyos, ay tinawag na peculiar people. So, kakaibang bayan. Isipin mo bakit kakaiba? Halimbawa, doon sa utos ng Diyos na love your enemies. Ito'y kakaibang gawain ng bayan ng Diyos. Dahil sa karamihan na iglesia, ay pinapairal nila yung sariling katwiran. Na kapag may katwiran, ipaglalaban. Pero sa Panginoon, kaya tinawag tayong kakaiba. Pagkat kahit may katwiran tayo, ang nais ng Diyos, ang kanyang katwiran ay siyang patuloy natin ipaglalaban. Hindi yung ating sariling katwiran. 1 Peter chapter 2 verse 9, "But ye are a chosen generation, a royal priesthood and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light." Ano sinasabi dito? Na tayo tinawagan ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa hiwaga ng kanyang kaliwanagan. Na kailangan nating ipakita ang liwanag nating natanggap mula sa Diyos. Hindi natin dapat ito itatago ang kanyang kaluwalhatian. Ang liwanag ng Diyos ay hindi dapat nating itatago. Pagsasara po ng ating pag-aaral, conclusion. Sa Luke chapter 23 verse 13 verse 23 and verse 24. So then said one unto him, Lord, are there few that be saved? Kukunti lang ba ang maliligtas? Sabi ng Panginoon, strive to enter in at the straight gate. For many, I say unto you, will seek to enter and shall not be able. Sabi ng Panginoon, sikapin ninyo makapasok sa makibot na daan. Dahil kukunti lang ang makakapasok doon. Kukunti lang ang nakakatuntun sa daan na yun. Na yun ang daan patungo sa kaligtasan. Na yun ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. At ang sino bang hindi makakapasok doon? O hindi makapagpatuloy sa kanilang pagpasok. Nung sila ay nakapasok na,
hindi nakapagpatuloy sa paglakad dahil sa hirap ng daanan na kanyang dinadaanan. Sa hirap ng daan na ating dadaanan. Daming pagsubok na kailangan nating lagpasan. Maraming pag-uugali natin na kailangan nating mabago sa pamamagitan ni Kristo. Ay kailangan nating mapanagumpayan. Pag tayo hindi mananagumpay, hindi tayo masasama doon sa kukunti o nalalabi na maliligtas sa dami ng tao sa sanlibutan. Pagpalain po tayo ng Diyos na tayo sana ay makakasumpong. Umahanap na natin ang tunay na iglesia ng Diyos. Na siyang, sabi dito, yung prinsipyo na pinapakita kanina, yung katangian ng iglesia ng Diyos. Sabi, sumusunod sa pautusan ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. At ipinanunumbalik ang nasira doon sa pautusan ng Diyos. Yung araw ng Sabat, kailangan ipanumbalik. Sabihin, bayan ng Diyos ay Saturday keepers. Ibig sabihin, nag-iingat o nagsasamba sa Diyos sa araw ng Sabado. Dahil yun ang nasa utos ng Diyos. Na sinira ng tao at winasak ng tao. At sinunod ng tao kung ano yung ayon sa kanila. Hindi yung ayon sa Diyos. Kaya pagpalain po ang bawat isa sa atin sa oras na ito, na tayo ay bigyan ng Diyos ng kalakasan espiritual, na tayo ay magtagumpay sa anumang pagsubok natin kinakaharap at masumpungan natin ang kanyang tunay na iglesia. Hanggang dito lang po. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig sa ating programa sa oras na ito.